Sa video na ito, tinalakay natin ang solo leveling manhwa, chapter 67, kung saan muling nagpakita si Park Dojin, at kung saan ay naharap si Lim Taegyu, sa matinding panganib, at sinubukan ni Arsha na kontrolin si Serka, gamit ang Star Fragment. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Suho, ang tagapagmana ng Shadow Monarch. Mga ka-anime, panoorin nyo hanggang dulo ang ating video, para sa kumpletong paliwanag, ng laban ni Suho vs Granga. Huwag kalimutang mag-subscribe, para sa araw-araw, na solo leveling content. Handa na si Park Dojin, na tuluyang sumunod kay Thomas Andre. Samantala, muling nagpakita si Park Dojin kay Lim Taegyu, ngunit may isang kondisyon, kailangan muna niyang talunin ang dalawang S-rank hunters. Sa kabilang banda, handa na si Arsha na kontrolin si Serka, gamit ang Star Fragment. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating ng batang si Suho, na nagawang guluhin ang kanilang plano, at harapin ang buong grupo ni Arsha. At dahil sa sobrang ganda ng kabanatang ito, huwag na nating patagalin ito, chapter 67 na tayo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-like, at i-subscribe ang aking channel, para sa araw-araw na solo leveling manhwa review. Maraming salamat, tara na. Sa unang tagpo, tinanong ni Lim Taegyu, kung ano ang ginagawa ni Park Dojin sa lugar, lalo na't hindi sila nag-regroup kasama si Mr. Joy. Sagot ni Park Dojin, nagkataon lang daw na lumapag sila, malapit sa kinaroroonan ng Scavenger Guild, kaya naisipan nilang sundan ang mga ito, upang maagaw ang reward. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Lim Taegyu. Ayon sa kanya, matagal na niyang minamanmanan ang galaw ni Park Dojin, mula pa lamang sa paglapag nila. Ang pagsabog sa sinasakyan nila, ay gawa raw ng kakayahan ni Lee Yun-suk. Kaya naman diretsahan niyang tinanong kung ano talaga ang binabalak ng dalawa. Inamin ni Park Dojin na hindi niya inaasahang mapapansin ni Lim Taegyu, ang kanilang galaw. Bilang isang ranger, likas na mataas ang instinct nito. Binanggit pa niya, na kung nanahimik lamang sana si Lee Min-sung, baka buhay pa ito hanggang ngayon, isang pahayag na labis ikinagulat ni Lim Taegyu. Muling nagsalita ang alien at sinabing, kahit hindi national level hunter si Lim Taegyu, wala na rin daw itong magagawa, dahil isa pa rin lamang itong S-rank. Bigla na lamang siyang inatake ni Lee Yun-suk mula sa likuran, habang binabalak ng alien na ipasok ang Star Fragment, sa katawan ni Lim Taegyu. Samantala, ipinakita ang isa pang Star Fragment na hawak ni Arsha. Kapag naipasok daw ito sa katawan ni Serka, hindi na nila kakailanganin ang anumang usapan. Pinayuhan naman ni Pia si Serka, na sumunod na lamang kay Arsha. Ngunit wala ni katiting na ideya si Serka, sa sinasabi ng dalawa, ang tanging hangarin lamang niya ay protektahan ang kanyang mga kapatid. Humingi siya ng tulong kina Cha-Cha, at sa kanyang lolo. Nang muntik nang bumaon sa kanya ang Star Fragment, biglang lumitaw ang isang shadow hand mula sa likuran, at hinuli ang alupian ni Arsha. Laking gulat ni Arsha at Pia, nang mapatay ng shadow soldier ni Suho, ang kanilang alaga. Napabulala si Serka, ikaw ba ang kasama ni Ho-Ho? Napagtanto ni Arsha, nakaharap na nila ang tagapagmana ng Shadow Monarch. Ayon kay Pia, tiyak na darating nga ang tagapagmana ng Shadow. Nang mabasag ang Star Fragment, sinabi ni Arsha na wala na siyang ibang dala, at ayaw niyang makipaglaban kay Suho, dahil ayaw niyang masira ang kontrata nila sa Itarim. Ang nais na lamang niya ay hulihin si Serka, at agad na umalis sa dungeon. Inutusan niya si Granga na hulihin ang descendant ng Frost Monarch, dahil hindi na raw niya palalampasan ang pagkakataong ito. Sa isipan ni Serka, si Arsha ang unang umatake, kaya kahit mapatay niya ito ay patas lamang. Ngunit sa kanyang pagsugod, biglang humarang si Granga, at tinamaan siya ng malakas na atake, na labis niyang ikinasugat. Sumugod ang shadow ni Suho, upang suntukin si Granga, ngunit madaling naiwasan ang atake, at tuluyang napatay ni Granga ang shadow soldier. Habang hawak-hawak ni Granga ang buhok ni Serka, napagtanto ng bata kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Binalaan ni Arsha si Serka, na huwag gumalaw dahil mas lalo lamang siyang masasaktan.
Ngunit biglang lumitaw si Suho, mula sa itaas ng bangin. Agad naramdaman ni Arya ang kanyang presensya, at mas hinigpitan ang hawak kay Circa, habang naghahanda si Granga sa laban. Tinanong ni Suho kung sino sila at saan nila dadalhin ang bata. Si Circa naman ay nanginginig, at halos maiyak sa takot. Sinuntok ni Suho si Granga, ngunit naharang nito ang atake. Sa kanilang pagsasalpukan, isang napakalakas na impact ang yumanig sa paligid. Halatang nahihirapan si Granga sa depensa, kaya binalutan niya ng mana ang kanyang sandata, na nagdulot ng panibagong pagsabog. Habang nagaganap ang laban, inutusan ni Arya si Pia, na buksan agad ang gate at umatras mula sa lugar.